magandang umaga po sa inyong lahat. Alas 9:25 ng umaga, 5 minuto bago dun sa itinakda nating oras, nag-umpisa na kami ha. At ayan po mga kababayan, live na live po si Mami Pebs. Ayan, fresh na fresh po. Mas fresh pa sa lahat ng DDS. Mami Pebs, ayan po. Magandang umaga sa iyo. Kamusta? Good morning! Anong oras na dyan? Dito is alas 8:26 ng umaga. Iman. Gabi? Gabi, oo. Okay. Ang layo pala ng agwat, no? 13 hours ang agwat natin. 13 hours. Bali, 8:26 ng gabi dito sa Cayman Islands. Ayan, dyan naman sa inyo is 9:26 naman ng umaga. umaga, oo. Mami Pebs, nagulat kami sa iyo. Kasi habang pinapanood ko, pinapakinggan ko yung hearing, yung cellphone ko nandito sa tenga ko. Nakalagay lang diyan sa telepono. Nakalagay lang sa unan. Sabi ko, parang boring parang normal lang. Nagulat ako biglang may pasabog na Pebbles Kunanan. Actually, Vicente Kunanan pa nga yung nakalagay doon. Siguro yun yung iniisip ko kung bakit parang hindi ko naisip na ikaw agad yun. Pero alam ko, merong katunog na pangalan na nandun ka. Pero parang Pebbles, may Pebbles din yatang Pebbles Duque. Di ba? Sasabi ko, hindi naman yun si Mami Pebs. Kasi alam ko, Kunanan nga yung apelido. Yes, oo. Tapos nababanggit yung Vicente Kunanan. So hindi ko inaano. Nagulat ako. Ikaw yun nandun. At pasabog nga. Bakla ba si Harry Roque? Bakla. Ay, naku ga. As in? Bakla siya. Anyway. Huwag nga siyang umarte na lalaki siya. Diyos ko. Harry, huwag kang umarte na lalaki kung bakla ka. Oh. Anyway, Mami Pebs, unahan ko na yung tanong ko. Kasi, siyempre nagulat din ako. Sabi ko, tayong dalawa di ba? Magkaibigan na tayo. Bago pa pa. Yes. Hindi kasi nila alam yan. Hindi nila yan alam. Hindi nila alam. Pero, ang nangyari sa atin is wala lang usapan, wala lang yun, nawalan lang ng komunikasyon. Pero hindi tayo yung nag-away or kahit ano. Walang ganun. Mas ka lang Mike ganun. Tumahimik lang. Ba't biglang na-realize mo na babalik ka? Or pro-government, you know? Kasi nung tinayo ko yung EDSA Friday group, tapos lumalapit na sa akin sila Harry, tapos ini-invite na ako ng KOJC, ang gusto nila, banggitin ko si Kibuloy for Kibuloy kasi talaga yung rally na yun. Hindi ko yung gagawin. Yung Protect Kibuloy. Mag-i-speaker ako pero yung hinaing ng tao ang sasabihin ko. Hindi ako magsasalita na masamang tao si BBM kaya iligtas natin si Kibuloy, ganun ganyan. Hindi ko yun gagawin. Hanggang sa syempre nararamdaman ko na ganun yung gusto nilang gawin. Oo. Na yung pinaglalaban nila hindi para sa tao. Hindi para sa bayan. Ang pinaglalaban nila is para doon sa kay Duterte at para kay Kibuloy. Kumbaga gustong magpaligtas dahil nga 'di ba yung kaso niya gagana na ulit, aandar na ulit. Tapos siyempre nagtatago na siya noon. Oo, nagtatago siya that time. Tapos kinakausap ko sila, to be honest kinakausap ko sila, ano ba? Anong gusto nyong gawin natin na para matigil na tong paghihirap ng mga Pilipino? Pwede nyo akong lagyan ng bomba. Ako na pupunta ng Malacanang, magpasabugin natin. Sige na. Sinabi ko yon, tinitest ko sila kung ano yung talagang nararamdaman nila. Hindi, wag munang ganyan, ganyan. Sabi ko, di ba ang dami-daming KOJC members, million kayo? Asa na? Ba't hindi nyo tawagin? Halika na, Malacanang tayo. Tapos hindi sila gumagalaw. Ako, nahalata ko yun, Mami Pebs, na talagang yung mga maisog, yung mga ganyan, Kibuloy talaga Kasi nakita mo yung Liwasang Bonifacio. Di ba? Yung Liwasang Bonifacio, 5 araw, talagang kompleto equipment ni Buloy. Yes, lahat.
Nandiyan yung entablado, nandiyan yung mga speaker, nandiyan lahat, kompleto. At Pati saka hindi, di ba ano muna sila, kakanta muna sila ng kanta ng kulto nila, yung sa simbahan nila. Ah, Meron sila mga kanta ng Diyos-Diyos nila eh. Tapos sasayaw ka. Eh, hindi ko yung ginagawa. Teka ang muna, kasi natatandaan ko, katoliko ko, ba't ako sasayaw ng ganyan? ang natatandaan ko yung ano, yung hinahanap nila yung 20 pesos na bugas daw. Mm-mm. Yun yung Hindi natatandaan pa ko. doon. Bukod pa doon, Nak, bago simulan yun, meron muna yung mga Jesus is ganyan-ganyan, chururut-chururut na ayoko nang banggitin. Pero sasabay ka sa kanila na parang KOJC member ka din, yung ganon. Oh, Ay, obligado. sabi ko, ayoko, hindi ako magaganyan. Ba't ako sasayaw niya? Katoliko ko. Opo, ayan, tayo, Katoliko. Tapos Ano? tinatapos ko lang yun, tapos yun makikinig na ako. Hanggang sa dumating yung time na tinayo ko yung EDSA Friday group, hindi nila yun sinuportahan. Wala. Yun ba yung ano, si Morales nakikita ko mag-isa? Yes, kami in fairness naman kay Agent Morales, kami talaga yung, at in fairness naman sa kanya, siya talaga yung ano doon, yung laging nandoon, nakikipag-usap sa mga pulis. Tsaka ano, nakita ko isang beses siya mag-isa. May hawak na. Yes, oo. In fairness naman kay Agent Morales, ako wala akong masasabi dyan. Totoo yun. Talagang siya yung naging porsigido. Kasi ako, nung time na nakikipaglaban ako noon that time, yang sila Sarah, Oo. wala man lang yung ano, walang support. Tapos yung pala, mag-aaklas. Parang wala-wala lang, ganun lang. Oo, parang wala-wala lang. Tapos nung nawala na ako ng EDSA Friday group, nung nag-aklas, ginamit nila yung EDSA, yung binuo kong grupo. Doon din ba nag-umpisa yung ano? Doon yata sumikat yung ano eh. Ang laban ng kasamaan at laban ng Oo, yung mga kadiliman, ano? ganyan. Oo. Pagkalabas ni Harry Roque doon sa pagka-contempt sa kanya sa Kongreso, biglang nagsisigaw doon sa EDSA. Tetrenta na nga lang. Yun na yata. yun. Yun na Oo. yun na yun. Kaya akala nila, ako yung lumapit sa Duterte, saka ako yung lumapit kala Hari or sa Maisog. No, they invited me. Okay, hanggang sa inagaw na nila yung EDSA Friday group. Hindi naman sa inagaw, kasi binigay ko yung kay Maui. Kumbaga, kayo na bahala dyan. Ganun. Umalis na ako, nagpaalam ako sa kanila. Nagpaalam ako na maayos. Pasensya na kayo. Then, babalik na rin ako kay BBM. Doon na nag-umpisa. Nagpaalam ako sa kanila.